Sa gitna ng malamig na hangin, isang batang babae ang nagsisimulang magtrabaho tuwing alas 4 ng madaling araw-araw-araw. Para lamang makapag-ipon ng gamot para sa kanyang may sakit na ama. Bigla na lang may isang eleganteng at matalinong investment advisor na nangakong magbibigay ng milyong balik sa kanya, na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nang inilagay ng babae ang lahat ng kanyang ipon, biglang naging zero ang mga numero, at ang ama niyang tila mahirap. Ay siya pala ang tunay na utak sa likod ng panlilinlang na ito. Ang imbestigasyon ng mga pulis laban sa panlilinlang ay nagpapakita na ito ay isang maingat na pinlanong panlilinlang sa pamilya. Sa tuktok ng mataas na gusali sa ilalim ng buwan, hawak ng batang babae ang amulet na ibinigay ng kanyang ama. Noong dati, puno ng pagmamahal ang relasyon ng ama at anak. Ngunit sa sandaling ito, puno na lamang ng sugat. Hilahin mo. Nabaliw ka na ba? Ate Liu, nandito ako para pumirma ng kontrata. Kunin mo ang kontratang ito at pirmahan, pagkatapos ay makakauwi ka na. Nakakapanabik ba? Mahal, tama na. Umalis ka na at hintayin mo ang magandang balita ko, ha? Nakakapanabik ba? Talagang ikaw, ha? Ngayon, tingnan natin kung ano ang pangalan ng batang babaeng ito. Hindi ba ako sapat na maganda? Gusto mo pa ba ng iba? Kung ganoon, pupuntahan kita. Ay! Anak! Tatay, nakabalik ka na. Nakahanda na ang pagkain. Kaya idagdag natin ang ilang putahe ngayon. Lahat ito ay paborito mo. Ang daming masasarap. Anak, may isang bagay akong hindi nasabi sa'yo. Noong mga nakaraang araw, may girlfriend na si Dad. Sabi niya kakain daw sila sa bahay natin mamaya. Walang problema, di ba? Siyempre, di ako magrereklamo. Matagal na pumanaw si Mama. Gusto ko rin na may isang tao na laging kasama mo. Oh, tama na. Yung tita na yun. Darating na siya mamaya. CJ! Dumating na ba si Tia? Ako na ang magbubukas ng pinto. Ang anak kong si Zhao Wanting ay masunurin at maunawain. Palagi niyang sinasabi na kahit mahirap ang buhay, ito ay puno ng pagmamahal. Sa harap ng anak ko, nagpapanggap akong isang ama na nangungulekta ng basura. Nakalimutan kong lagyan ng asin. Ha ha ha. Sige, kukunin ko na ang sigarilyo. CJ. Pero sa likod ng mga tao, ako ang pinuno ng malaking grupo ng panlilinlang. Nais kong kumita ng mas maraming pera para sa anak kong babae. Anong nangyayari? Tingnan mo. Mga tanga. Para lang silang mga nagdadala ng pagkain. Sumusunod sa mga panlilinlang ni Kuya Zhao. Pinakamainam na pasukin ito. Ha 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 ha. Peking sinungaling. Ibalik mo ang pera ko. Ek. Ikaw ang naiinip at pilit na humihingi ng investment sa akin noon. Ngayon nalugi na. Walang kinalaman sa akin yan. Iyan ang perang pangligtas ng anak ko. May anak ka rin naman. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Bitawan mo na. Amang maasim na. Sino ka pa para manghula sa anak ko dito? Karapat dapat na mamatay ang anak mo. Ha ha ha. Mamatay man ang sinungaling na yan, tayo pa rin ang mamamatay. Matandang yun. Nangahas pang maghimagsik dito. Sira ulo ka na. Ngayon, kung hindi pa kayo magbabayad, bababa ako dito at tatalon. Oh. Para hindi na ako magdumi pa.
Papa, ayos ka lang ba? Malakas ba ang tama sa'yo? Bakit ka nandito, hindi ka naman nag-aaral ng maayos? Halika, halika. Umupo ka, umupo. Ngayon lang sa kalye nakakita ng isang matandang babae. May dalang kutsilyo. Ay naku, parang baliw-baliwan. Kung pipilitin mong agawin ang mga bagay na pinulot ko, hindi sinasadya ay, ang delikado nito, tatay. Sabi mo para masuportahan ako sa pag-aaral. Araw-araw kang nangungulekta ng basura ng napakahirap. Sakto namang nasugatan ka. Pahinga ka muna sa panahong ito. Ngayon kaya ko nang magtrabaho. Kaya kong magtrabaho para ipunin ang sarili kong matrikula. Bawal magtrabaho. Naipon na ng tatay mo ang iyong tuition, 10,000, gaano katagal kaya to bago makuha? Nangangalap ng basura para itago ang aking pagkatao. Pagkatapos mong magtapos, ibibigay ko sa iyo ang mahigit 10 bilyong nakuha ko sa mga nakaraang taon. Nahanap ko ang iyong anak na babae. Dumating sa mundong ito para mag-enjoy. Magsipagbalik na kayo sa klase. Walang dapat alalahanin tungkol sa pera. Umuwi na kayo. Alaynan, tara na, bilisan mo. Hindi ko na kayang pahirapan pa si Papa. Kailangan kong makahanap ng paraan para kumita ng mabilis. Ay. Pasensya na, pasensya na. Ikinalulungkot ko. 100,000. Hindi mo ito nakikita. Mukhang medyo kuripot ang batang ito. Salamat, batang babae. Bakit ka nandito sa ospital? May sakit ako. Nasugatan ang tatay ko habang nangangalap ng basura. Pumunta ako rito para tingnan siya. Ang mga mahihirap na may ipon ay talagang magandang target ng panlilinlang. Nakakaawa. Gusto mo bang mag-part-time para mabawasan ang pasanin ng tatay mo? Kailangan namin ng katulong sa bahay. Bibigyan kita ng 300 pesos isang araw. Kamusta? Gusto mo bang subukan? Ang dami ayos lang yan. Handa ako. 6 na buwan. Bakit ngayon lang dumating? Gusto mo bang mamatay sa gutom ako? Bata, kalma ka lang. Kakaibang layunin ang nakita ko. Isang batang babae na sobrang kapos sa pera. Ha. Nakita ko na ang ipon niya. May 100,000 siya. Hindi rin pala maliit ang 100,000 ipon. Kanino kaya anak tong tanga? Tingnan ko nga kung ano ang itsura niya. Anong ginagawa mo? Gusto mong makita ang litrato ng batang babae. Hindi kaya't gusto niyang lokohin ang maliit na babae para sa pera niya. Tapos, saka siya makikipag-sex sa kanya. Ay naku. Matagal na ang panahon, hindi mo pa rin alam. Sa puso ko, ang pinakamahalaga sa akin, bukod sa aking anak na babae, ay ikaw. Sige, sa ilang araw, samahan mo ako sa bahay. Ipapahayag ko sa anak natin ang tungkol sa ating relasyon. Talaga. Ang saya, matapos ang lahat, nakuha ko na ang araw na ito. Pero sasabihin ko sa'yo, nasa industriya na ako ng panlilinlang ng higit sa 15 taon. Nakapanloko na ako ng 100,000,000. At pati ang anak kong babae, niloko ko rin. Ako ay nag-ipon ng basura at mga kalakal na itinatapon. Kaya kapag dumating ka, mag-ingat ka. Kung may mapapansin kang kakaiba, na mapapansin ng anak ko na ako ay naglilinlang. Hindi kita palalampasin. Alam ko kung anong nasa puso mo. Mas mahalaga ang anak mo kaysa sa sinuman. Bakit ka pa nakatayo dyan? Magsimula ka nang umalis sa ospital. Kamakailan lang, medyo lumaki ang issue tungkol sa matandang babae. Kakarenta mo lang ng bahay na ito. Ibalik mo na ito sa loob ng ilang araw. Mas mabuti pang may mangyaring masama, kaysa mahuli tayo. Ay naku, naiintindihan ko na. Pero sa mga nakaraang araw, maganda ang iyong ipinakita. Ang 1,000,000 yuan na sports car ay parang gantimpala mo sa akin. Kung mas maganda pa ang ipapakita kong performance. Anong gantimpala ang balak mong ibigay sa akin? Alaynan. Isang bahay sa sentro ng lungsod na nagkakahalaga ng 1,000,000 yuan kahit anong gusto mo.
Gaano karaming basura ang kailangang kolektahin ng tatay para makapag-ipon ng 100,000 yuan na tuition fee? Sa pagkakataong ito, kailangan kong kumita ng mabuti. May isang tanga na yun na babae. Huwag mong sabihin na araw-araw siyang mailalaki. Ang gulo talaga. Gusto mong malaman niya na umaasa ka sa lalaki para sa buhay. Kailangan mong magpakita na matatag ka sa harap niya. Para kang isang independenteng babae. Pasensya na, Ate Liu. Nasa maliligo ka ba? Dali, linisin mo na ang banyo. Alainan. Kuya Liu. Nailinis ko na ang iyong bathtub. Oh, salamat. Kuya Liu. Bakit ang dami mong mga supplement dyan? Ako ay nagbebenta ng mga supplement. Sa mga nakaraang taon, kumita ako ng ilang bilyong piso sa pamumuhunan sa mga supplement. Ay, tama. Di ka nga ba kulang sa pera? Gusto mong subukan? Makakatulong ito para mabawasan ang pasanin ng tatay mo. Hindi ko yata kaya. Hindi rin ako marunong sa investment. Mas mabuti pang magtrabaho na lang ng tapat para kumita. May iba pa bang kailangang punasan? Wala naman, punasan mo na lang ang mesa. CJ. Kumusta, Ate Liu? Paalam ate. Kumusta, Ate Liu? Ate Liu, yung pera na itinaya ko noong nakaraan. Tumaas ng tuloy-tuloy at kumita na ako ng 20,000. Ngayon, hindi na ako mag-aalala sa tuition ng kapatid ko. Haha, lahat kayo ay nagtitiwala sa akin. Sasamahan ko kayo. Siguradong kikita tayo ng malaki. Ate Liu, malapit na ang oras ng trading. Magsimula na tayo agad. CJ, buksan niyo na ang software na bauguan kay Futong. Sandali lang, bibigyan ko kayo ng isang invitation code. Dito, bibili kayo ng stocks ng kumpanya natin. Sige ba? Oh, tama pala. Ito ay internal na impormasyon. Walang sinuman ang pinapayagang ipakalat ito, ha? Maglalabas ako ng 100,000. Maglalabas ako ng 80,000. Maglalabas ako ng 120,000. Bata, gusto mo bang mag-invest ng kaunti? Bakit? Hindi ka ba natatakot na baka ako ay isang manloloko? At Liu. Kung hindi, mag-invest ako ng 200 para subukan. Aha. CJ. Ganito, ilabas mo muna ang cellphone mo at i-download ang software na ito. Tamang-tama, subukan natin ang panganib, ito na. Tingnan mo, hindi kita niloko, di ba? Pumasok na 600, ang dami ng kita sa ganitong oras. Maaari bang i-withdraw ito? Siyempre, maaari itong i-withdraw. Tingnan mo. Alipay, pumasok na 800. Talaga palang totoo. Ang ganda naman ito. Salamat sa iyo. Ayos lang si Ate Liu. May ganitong magandang balita pa pala. Sinasabi pa ni ate na tawagan ka. Sige, magpatuloy ka na sa pag-aasikaso. May nahuli na. Kumikita tayo ngayong araw. Bibili tayo ng baboy para sa tatay. Magluluto tayo ng sabaw na baboy. Ang hina ng performance natin ngayong quarter. Anong ginagawa nyo? Ngayon, matatalino na ang mga kuya. At saka, hindi lang sila matalino. Kayo lang talaga ang hindi nag-iisip. Pag nakita niyo sila sa park o plaza, agad makipag-ugnayan.
Ay naku. Tatay, ito ang sarili kong nilagang baboy. Talaga, tikman nga natin. Okay. Kumusta? Masarap, masarap. Hahaha, nakalimutan kong maglagay ng asin. Hahaha, ayos lang, okay lang. Mas magaan ang lasa, maganda rin. Sige, kunin ko na ang asin. Hahaha. Anong problema? Yung isda sa North River noong New Year. Medyo hindi sumusunod. Sige, tapusin na natin. Linisin mo ng maayos. Naintindihan ko at binigyan ko pa yung batang yun ng konting gantimpala. Nasa tamang posisyon na. Sige, bukas. Bukas. Bukas talaga, pupunta ako. Nandoon ang anak mo. Tapos na ako, Tatay, sino ang tumatawag? Yung may-ari ng junk shop ang tumawag sa akin. Bukas pupunta ako doon. Kumain ka na. Opo, si J. Nga pala. Saan ka napunta ngayon? Hindi ko pwedeng sabihin sa tatay na nag-aalaga ako. Masisiraan siya ng loob. Pumunta lang ako sa klase ngayon. Walang anuman. Yikset, ayos lang iyon. Ngayon, medyo magulo ang lipunan. Kahapon, sinabi sa balita, may isang babae na naloko ng mahigit sa 10,000. Ay naku, tumalo na siya mula sa itaas. It said, kaya nga, kailangan talagang mag-ingat. Tay, yetet listen. Mag-relax ka lang. Yung mga nakilala ng anak mong babae sa labas. Pareho ng gwapo katulad ng tatay ko. Siyempre naman, hindi basta-basta matutukso ang anak ko na si Zhao Danyu. Tama nga. Haha. Alainan. Yung pinakabagong modelo ng cellphone. Gusto mo ba? Tatay, saan ka nakakakuha ng ganong kalaking pera? Haha. Ay naku, may nagpakilala sa akin ng isang mabait na tao. Mula ngayon, akin na ang mga bote at karton nila. Mas marami ng pera ang tatay kumpara dati. Mag-aral ka lang ng mabuti, haha. Tay, sisikapin kong mag-aral ng mabuti. Kapag kumita na ako, hindi ka na mahihirapan. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Protektahan ka ng tatay. Mamahalin ka habang buhay. Sige, kumain ka na. Kumain na tayo Halika, kumain ka ng marami. Salamat, Dad. Kumain ka na. Huwag kang mag-alala. Sigurado ako. Ngayon, makukuha ko na ang pera ng batang iyon. Sabi ko na nga ba, ang aking babae ay palaging pinakamahusay. Lola Liu, nandito na ako. Ito ang boses ni Taining. Ano yun, nandito na yung batang yun. Pumasok ka na agad at magtago. CJ! Huwag kang mag-alala. Lola Liu, may bisita ba sa bahay kanina? Naririnig kita nagsasalita. Kanina lang nagte-text ako. Alam mo na, sa mga kamakailan lang, sobrang dami nang naghanap sa akin para mag-invest. Buti na lang nandyan ka para tulungan akong linisin ang bahay. Kung hindi, hindi ko kakayanin. Hahaha, sa totoo lang, gusto kong pasalamatan ka dito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi rin ako kikita ng ganito kalaki. Siyempre naman. Kung hindi, sa tingin mo, saan ko naman kukunin ang ganitong kalaking pera para bilhin ang malaking bahay na ito? Naalala ko bigla. Meron ka pa bang 100,000 pesos? Kung itatabi mo lang yung 100,000 pesos na yun, mas kikita ka pa, di ba? Para hindi na kailangang mga lakal pa ang tatay mo. 100,000 pesos. Sobrang dami na niyan. Unahin ko na muna ang trabaho. Hindi na kita istorbohin, si Sister Liu.
Sa huli, makikita ka rin. Kamusta? Natapos na ba? Alaynan. Wala pa. Wala pang nangyayari, sinabi mo sa akin kanina. Mabilis lang daw at maayos na ang mga walang silbi niyang bagay. Ay naku, kalma ka lang. May iba pa akong paraan. Anong pangalan ng batang babae? Ang pangalan niya ay... Jexed, ang pangalan niya. Ayu Shangguan. Anong nangyari? Ate Liu, kanina gusto kong kunin itong florera. Hindi ko alam na sobrang madulas pala nito. Hindi sinasadyang nabasag ko ito. Babayaran ko po ito sa inyo. Ang florera na ito ay antigong bagay. 1,000,000 yuan ang binayad ko dito. Paano mo mababayaran bilang isang mahirap na estudyante? Bakit ang mahal naman ito? Siyempre, bakit kita sisisihin kung nanloko ako? Nandito pa rin ang record ng transfer. Kakatapos ko lang bumili noong ilang araw. Nasa taas na. Sino siya? Ikaw ang aking lalaki. Ate Liu, hindi ko sinasadyang ganito. Unti-unting babayaran ko. Pwede bang unti-unting bayaran? Hindi naman tayo magkakilala. Paano kung tumakbo ka? Okay na ako. Hindi rin kita pipilitin. Tawagan mo ang tatay mo para samahan ka niya. Hindi pwede kung mahuli ang tatay ko. Siguradong mag-aalala siya. Hindi rin naman siya maganda ang kalusugan. Walang magagawa. Kailangan ko nang tumawag sa pulis. Pero kapag dumating ang pulis para dakpin ka, malalaman din yan ng tatay mo. Sandali, Ate Liu. Mag-invest ako, pwede ba? Mag-invest ka nga. Hindi mo ba sinabi 3 araw lang babawiin? 5 araw lang, doble na. Ilalagay ko lahat ng 100,000 ko. Kahit magkano man ang kikitain mo, babayaran kita. Sige na nga. Para na lang itong pagtulong ko sa'yo. Ibigay mo sa akin ang iyong V. Kung lalampas sa 1,0,000,000 ang halaga, kailangan nating pumirma ng kontrata. Okay. Tara na. Nagawa na. Siyempre, sapagkat ilang taon na kitang sinusundan. Nasa akin ang pagtingin sa gi mo. Aysat vesan. Hayaan mong makita kung ano ang hitsura ng tanga na pinaniwalaan mo. Hayaan mong makita kung ano ang hitsura ng tanga na pinaniwalaan mo. Hindi ko pinapayagan kang tumingin sa ibang babae. Pinapayagan lang kitang tumingin sa akin at sa anak nating babae. Alam mo na iyon. Sa puso ko, ikaw at ang anak nating babae ang pinakamahalaga. Bukas ng gabi, pauwiin mo siya para makilala ka niya ng mabuti. Talaga. Kaya sa susunod, magpapakasimple na lang ako. Mayroon ba siyang mga paboritong bagay? Anong regalo ang mas mainam kong ibigay sa kanya? Ito, bahala ka na. Huwag masyadong mahal, para hindi halata. Kaya, kailangan mong gantihan ako minsan. Anong gusto mong makuha? Kailangan ng BE shirt. Hilahin mo. Nabaliw ka ba? Ate Liu, ako ang pipirma ng kontrata. Dalhin mo itong kontrata para pirmahan. Umalis na ang tatay. CJ. Ayos na. Umalis ka na at hintayin mo ang magandang balita ko. Kumusta? Nakaka-excite ba? Talaga namang astig mo. Ngayon, tingnan ko nga kung anong pangalan ng batang ito. Hindi pa ba siya maganda? May palayaw ka pa pala. Ako lang ang tinitingnan ko. Hi! Anak! Papa, umuwi ka na. Nakahanda na ang pagkain ko.
Magdadagdag pa tayo ng ilang ulam ngayon. Lahat ito ay paborito mong kainin. Ang dami ng masasarap na pagkain. Iyong anak na babae. May isang bagay akong hindi nasabi sa'yo. Kamakailan lang, may nobya akong nakilala. Sabi niya, darating siya sa bahay natin mamayang gabi para kumain. Hindi ka ba mag-aalala? Siyempre, hindi ako mag-aalala. Alam mo, matagal na ring pumanaw si Mama. Gusto ko lang may taong palaging sasamahan ka. Tama na. Yung tita na yun. Dadalaw na siya mamaya. CJ. Parang dumating na si tita. Ako na ang magbubukas ng pinto. Ikaw ay. Magandang araw, ako si Peng Yunfei, pinuno ng Anti-Fraud Team. Anti-Fraud Team. Kapatid, nagkamali ka ba? Kami ay mga ordinaryong mamamayan na sumusunod sa batas. Sinuri ng sistema. May isang kahina-hinalang transaksyon na 100,000 yuan sa iyong account. Gusto kong malaman ang sitwasyon mula sa iyo. Ang 100,000 yuan ba ay ang perang niloko ni Liu Wanlin? Kahina-hinalang transaksyon. Paano ito posible? Siguradong nagkamali kayo. Umalis ka na, umalis ka na. Tay, pakinggan mo siya hanggang matapos. Ano bang sinasabi niya? Tatay ng bata, paano ko ba sasabihin sa'yo? Ngayon, ang kalye ay puno ng mga mandaraya. Umalis na, umalis na, umalis na, umalis na. Totoo akong miyembro ng Anti-Fraud Team. Ito ang aking VV. Mahalaga ba ang pagkakaroon ng VV? Pwede kang sumakay kahit saan basta 10 yuan. Hoy, sir. Ay naku, sir. Umalis ka na. Tatay. Ngayon, kahit sino nandito. Umalis ka na. Tama. Tatay, yung vase mo. Saan galing yung vase mo? Ito lahat ay binili ko ng maramihan para ipanggap na sayo. Paano niya nakuha yan? Sabi niya, nakuha niya yan sa tapunan, walang halaga. Ang florera na ito ay antigong bagay. Bumili ako nito ng 1,000,000 piso. Anong nangyari, anak? Anak, may bago akong problema. Sabihin mo sa tatay na niloko ako. Hindi ako comfortable, hindi pwede yun. Hindi ganito. Lalabas lang ako. Kilala mo ang anak ko. Saan ka pupunta, baka makauwi ka agad para kumain. Paumanhin, ang tawag na iyong dinyal ay pansamantalang hindi maikokonekta. Pakiusap, subukan muli mamaya. Sorry, hindi makontak ang telepono. Abala ang subscriber na iyong tinawagan. Hindi pwede, siya talaga ay isang manloloko. At Liu. Kuya Liu, buksan mo na ang pinto. Huwag mo akong tawaging Liu Manlian. Liu Manlian, buksan mo na ang pinto. Huwag na kayong kumatok, umalis na ang katulong. Hindi pwedeng mangyari yun. 3 araw lang kaming nagrenta, tapos umalis na rin. Kung magpapatuloy pa kayo, tatawag na ako sa pulis. Ganito na lang, nadaya na talaga ako. Sabi ko na kanina. Sabi ko mag-ingat ako, huwag mamatay. Bakit ang tanga ko naman? Malaking taon. Maghihintay pa ako kapag gutom na ako. Mauwi na ang aking mahal na anak na babae. 1 bote, 1 kurot. Ilang bote ang kailangang kolektahin ni Papa para makapag-ipon ng 100,000 piso? Kasalanan ko lahat, kasalanan ko talaga. Parang may tao sa taas na tataka sa bintana. Parang may tao sa itaas na gustong tumalon. Bata, huwag kang tumalon. Napakadelikado. Paano na ang pamilya mo kung tumalon ka? Agad na tumawag ng 119. Agad na mag-ulat sa pulis.
Sana sa susunod ay may ganitong magandang balita. Huwag mong isaalang-alang ang aking puhunan. Bata, huwag kang magalit. Huwag kayong lumapit. Ninakaw ng mga mandadaya ang lahat ng ipon ni tatay. Wala na akong lakas ng loob na makita siya. Kasalanan ko ito, kasalanan ko lahat. Tapos na, Pasko na naman. May nangyari, yung maliit na bastos na yun ay tatalon sa building. Ganito kahirap. Kahit kilala ka pa ng tunay na ama niya, malakas ang loob mo. Ito ang ating impormante. Nagbigay ng balita, yung batang babae na naipit sa panloloko ko. At yung gusali na tatakbo siya para tumalon. Ay yung bahay na kakalabas ko lang ng renta. Tapos na, tapos na. Sigurado akong na-realize niyang naloko siya. Ano nang gagawin natin dito? Nandito na ang mga bombero. Kung maisalba siya, baka makilala ka. Magiging problema yan. Dali, ayusin mo na agad. Siya nga iyon. Agad na nating ayusin ang bagay na ito. Hayaan siyang makilala. Huwag kang masyadong mainggit. Isipin mo ang tatay mo. Nakakontak na kami sa tatay mo, dalaga. Hayaan siyang makipag-usap sa'yo ng ilang sandali. Tatay. Siguradong na-disappoint siya sa akin. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito. Patawarin mo ako. Kasalanan ko. Kasalanan ko talaga. Ang sama ng mga manloloko. Ayaw mo rin sigurong makaligtas sila. Kung ngayon ay lulundag ka, walang makakapagsabi laban sa kanila. Mas marami pang biktima ang magkakaroon. Bumaba ka na. Habang hindi pa sila lumalayo, kunin mo na. Totoo talaga. Ano nang gagawin natin ngayon? Walang problema, ang mga bata ngayon ay madaling maapektuhan ang damdamin. Tingnan mo ako. Ay, lalundag ka ba o hindi? Kung gusto mong tumalon, tumalon ka na agad. Sino nang aasar? Tumahimik ka, paano mo nasabi yan? Wala ka bang anak? Ganito ka ba katigas magsalita sa isang batang babae? Siyempre may anak ako. Pero yung anak ko, ang tanga-tanga niya. Hanggang sa ganito na lang, walang kwenta ang buhay. At pinapahiya pa ang mga magulang mo. Tama, huwag mong pakinggan sila. Sabi nila, hindi ako ang may sakit. Hindi pwedeng ang babae. Bitaw na ako. Hayaan niyo na akong mamatay. Wala na akong lakas para makita ang nanay ko. Hayaan niyo na akong mamatay. Patay na kayo, pero yung masama, nakakalaya pa. Maaari pa silang makapanakit. Mas mabuti pang tulungan niyo kaming mahuli ang masama. Yeh, ang laki ng gulo, pero di pa rin natakot. Yung maliit na ito, tamad magdesisyon. Ayaw ko sa kanya, ang sama niya. Mabuhay tayo, malapit na tayong matapos. Huwag kang mag-alala, huwag mo siyang isipin. Hindi makakaligtas. Talaga bang mahuhuli ito? Siyempre, kailangan mong magtiwala sa mga pulis. Kumuha ng mga ebidensya upang makahanap ng solusyon sa lalong madaling panahon. Alaynan. Ihanda mo ang mga bagay mo. Salamat, Ginoong Pulis. Iniisip ko noon na maghanap ng part-time na trabaho. Sabi ni Ate Liu, 200 lang ang kailangan para kumita ng 600 pesos. Ibinigay ko sa kanya ang buong 100,000 pesos. Pagkatapos, nawala siya mula sa bahay na iyon. Iyan lang ang lahat ng aking mga lead. Tito Pulis, mahalaga ang mga lead na ibinigay mo. Huwag masyadong sisihin ang sarili. Manalig ka na mababawi namin ang perang na scam. Ah, ayos yan.
Gabi na, gusto mo bang tawagan ko ang pamilya mo para sunduin ka? Gabi na, gusto mo bang tawagan ko ang pamilya mo para sunduin ka? Hindi na siguro kailangan. Kaya kong umuwi mag-isa. Kapag nalaman ito ng tatay ko. Sobrang mag-aalala siya. Pangako, hindi na ako magpapakamatay muli. Salamat sa abala. Anak, anong oras ka pa hindi pa umuwi? Hindi rin sumasagot sa tawag. Ay naku, ikaw. Pero umuwi ka na pala. Anak, halika na, umuwi na tayo. Hey! Anak, anong nangyari sa'yo? Parang hindi maganda ang itsura mo. Wala akong sakit. Siguro, sobrang pagod lang sa pag-aaral nitong mga nakaraang araw. Magpapahinga muna ako. Ay naku, anak. Huwag mong gawing sobrang bigat ang pressure sa sarili mo. Ikaw ang pinakamamahal na anak ni Papa. Ang gusto lang ni Papa ay maging masaya ka. At saka, tingnan mo, malakas pa ang katawan ni Papa. Kaya kitang matutulungan kumita ng maraming pera. Huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Naiintindihan ko na, Pa. Tama nga, nagugutom ka na ba? Mabilis, malamig na ang pagkain. Kumain ka na. Dumating na. Ay naku, ito ang paborito mo, di ba? Kailangan kong mahanap ang sinungaling na iyon. Kukunin ko ang pawis at dugo ng tatay. Kumain ka na, kumain ka na, kumain ka na. Kumain ka ng marami. Kailangan kong maghintay sa'yo ng mas maaga. Naghahanap ka sa akin. Liu Manlin, ikaw ay isang mandaraya. Sobrang naniniwala ako sa'yo. Ganito mo ako sinaktan. Anak, nagkakamali ka sa akin. Dumating ako dito para hanapin ka. Kung hanapin mo ako, hindi na ako magtitiwala sa'yo. Alam ko na hindi ka maniniwala sa akin. Pero ngayon, may dala akong interes para sa'yo. Tingnan mo, ito ang interes mula sa iyong investment. Sa loob lang ng ilang araw, bumalik na ang 1,000,000 yuan. Kung ako ay isang manloloko, bibigyan pa ba kita ng pera? Hindi ba talaga siya manloloko? Mahigit 50,000 yuan nga pala iyon. Pasensya na. Ate Liu, ang bigat ng sinabi ko kanina. Alam mo naman, na nagmadali lang talaga ako. Kaya nagkamali ako sa iyo. Tiyak na nga. Alam ni ate, naiintindihan ko. Ako'y nakaranas na. Kaya kung sakaling hindi ka pa rin sigurado sa huli, pwede kang pumunta sa pabrika ko para tingnan. Kapag nakumbinsi ka na, saka ka magpatuloy. Kung ayaw mo nang ituloy, ibabalik ko sa iyo ang 100,000 na puhunan. Anong, nakakuha ka na agad ng 1,000,000 na tuition fee. At pwede pang mag-invest si tatay ng ganito kalaki. Magkano ang 100,000? Sige, punta na tayo para tingnan. Nahuli na tayo. Hinahanap ka ni Black Suit. Papahirapan kita hanggang sa wala ng pag-asa. Tawag ng tatay ko. Ay, huwag mong sabihin sa tatay mo tungkol sa investment mo. Para hindi siya magalit at sabihin na hindi ka nagsisikap. Alam. Mahal, bakit hindi ka pa umuwi? Lumabas lang kami ng kaibigan ko para maglaro sandali. Sige. May oras pa naman. Bumalik ka ng maaga. At ingat ka palagi. Opo, Papa, alam ko. Sige, isuot mo na ang seatbelt. Handa na tayo umalis. Kuya Liu, saan tayo dito? Bakit ang kalbo dito? Kuya Liu, saan tayo dito? Bakit ang kalbo dito? Huwag kang mag-alala. Yung pera mo, lahat yan kinita dito. Pero hindi naman mukhang normal na pabrika ito.
Magpapaalam na ako muna. At Liu, ikaw ang nagsabing gusto mong kumita ng pera, di ba? Ito ang magandang paraan para kumita ka. Ayoko nang kumita ng pera dito. Yung pera, yung 1,000,000 na yon, ibabalik ko rin sa'yo. Yung 1,000,000 na yon talaga naman. Ninakaw mo pa ako. Paano mo magagawa yan, ha? Sino ba nang nagsabing ikaw ay isang mabait na babae? Haha. Ate Liu, pakiusap, patawarin mo na ako. Palayain mo na ako. Naghihintay pa ang tatay ko sa bahay. Kayo, Ate Liu, Ate Liu. Gusto. Ikaw, anong gagawin ninyo? Malugod na pagtanggap, naghahanap si ate ng magandang mamimili para sa'yo. Pero, kailangan pa rin nating turuan ang mamimili. May kakaibang ugali ang aming mamimili. Medyo tanga siya. Kaya kailangan kitang takutin ng sobra. Para mabenta kita sa magandang presyo. Haha. Haha. Ay, Daan, nandito ka na. Kumusta? Naayos mo na ba ang mga bagay-bagay? Mag-relax ka lang. Itong batang ito ay kasalukuyang aking biktima sa hawla. Hindi siya makakatakas. Hahaha. Sinasabi ko sa'yo, napakabobo ng batang ito. Hindi ako nahirapan masyado para maengganyo siya na pumunta rito. Hahaha. Paano magiging anak ko ang ganitong kabubuhan? Marlene, huwag na huwag hayaan na makatakbo ang batang ito. Kung makakalabas siya, hindi tayo makakakain. Ilalagay mo na lang ang isip mo sa tiyan mo. Inayos ko na itong bagay na ito ng maayos. Ngayon, hindi na siya makakatakas. Magaling, ang ganda ng ginawa. Sabihin mo, ano ang gusto mong gantimpala? Bahay at sports car. Sige, ibibigay ko iyon. Talaga. Kaya. Gusto kong. Hihi. Sobrang nasisiyahan ako sa'yo, maliit na malandi. Nandito ako ngayon para kunin ka. Kapag natapos na tayo mamaya, isasama kita pa uwi. Tara na, hahaha. Ay naku, tara na. Tara na. Dumating na ang mamimili kaninang umaga. Dadalhin ko agad, tandaan mo. Ay, huwag kang mag-alala. Maayos kong tinitingnan ang tao. Kung hindi siya gumaling, hihintayin kita. Bakit hindi mo pa siya takpan sa ulo? Dalhin mo na sa loob. Ay, Daan yan, dumating ka na rin. Kumusta naman ang batang babae? Dalhin mo ako, bilisan natin. Huwag kang mag-alala. Nakaayos na ako, aalis na tayo. Tama na, Ngayon, dadalhin na kita sa dapat mong puntahan. Tama ang boses ng tatay, Itong batang ito, matigas pa rin ang ulo. Nagmamalaki pa at nagtatangkang sumagot sa akin. Tawagin ng tao, ayusin siya.
Ah, ikaw ba talaga ito? Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Nakatagpo ako ng isang matandang babae. Gusto niyang agawin ang mga bagay na nakuha ko. Hindi pang karaniwang transaksyon. Paano mangyayari yon? Magpakilala ka ng isang mabait na tao. Mula ngayon, akin na ang mga bote at karton sa bahay nila. Mukhang nagkukunwari ka sa harap ko. Hindi ka talaga isang tagapangalap ng basura. Ikaw ay isang manloloko. Nakagawa ka ng maraming kasalanan. Ngayon ay babayaran mo na sa akin. Napakabata mo pa. Ngunit ang ugali mo ay hindi maliit. Ha ha ha. Gusto kong makita kung ano talaga ang itsura ng maliit na malandi. Gusto kong makita kung ano talaga ang itsura ng maliit na malandi. Tapos na siya. Sakto ang dating mo. Pumasok na ang bata. Kuya Zhao. Nakita na kita, Kuya Zhao. Haha, dumating na. Oy, Kuya Zhao. Saan ang mga kalakal? Pakita mo muna sa akin. Medyo maganda naman ang asawa ko, di ba? Bakit ganyan ang itsura? Hindi na ito magandang ibenta. Hindi ito ang unang beses na ginawa namin ito. Ang batang hapon na ito ay napakainit ng ulo. Ako naman, papasukin ko na ang mga kasama ko para mauna kang malasahan. Huwag kang mag-alala, makakatipid tayo ng 2 o 3, hindi problema. Sige, pansamantala na lang gamitin ito. Dinala ko na si Kuya Zhao. Hanapin niyo ni Hizi ang isang liblib na lambak. Mas malayo, mas mabuti. Tandaan mo, ayokong makita pa siya muli. Huwag kang mag-alala, Kuya Bao. Tiyak na ayusin ko ito. Parang katawan ng anak namin si Tingting. Sayang, hindi maganda ang kapalaran. Saktong sapat lang ang pera mula sa benta para bilhan ang anak ko ng damit. Ano ba to, kuya? Ito ang GC ng batang iyon. At ilang personal na gamit. Balak kong sunugin ito. Yung batang iyon kanina. Saktong gusto kong makita kung ano ang pangalan niya. At kung anong itsura niya. Tingting. Ano ito? Kuya, ito ang AC ng batang babae kanina. At ilang personal na gamit. Balak kong sunugin ito. Yung batang iyon kanina. Ha? Ay, parang lumalabo na ang mga mata ko. Parang lahat ng batang babae ay katulad ng anak natin, si Tian-Tian. Pero ang anak natin, si Tingting, hindi ganito kabobo. Naloko ako. Hindi na nga maililigtas ang buhay. Sige, gawin mo na ang trabaho. Opo, sandali lang. Ito ang totoong impormasyon ng batang babae. Bakit mo ito pinalitan? Pasensya na po, Ate Liu. Nagkamali po ako. Ibabalik ko po agad. Action. Napakabata ng bagay na ito. Dali, sirain mo na para sa akin. Layo ka. Sige na, Dayan. Huwag masyadong mag-isip. Tara, magdiwang tayo. Halika. Aalis na ako, aalis na ako. Pakiusap na. Pakiusap. Pabayaan mo na akong umalis. Ako ang anak na babae ni Zhao Danyan. Inuuto mo ba ako?
Walang tatay na magtatapon ng sariling anak sa apoy. Aalis na ako. Huwag mo akong takutin gamit si Zhao Danyan, umalis ka na. Tunay akong anak ni Zhao Danyan. Sigurado akong niloko siya ng iba. Hindi niya alam. Ikaw ang batang babae na naibenta. Paalam na. Sige na. Huwag mo nang makipag-usap sa akin. Umalis ka na agad. Ako. Hahaha. Ayos na, wala nang utang, wala nang bayad. Hahaha, itong tao nyo na to. Tandaan mo ha. Huwag mong hayaang makatakas siya. Hindi siya makakalusot ng 5 segundo. Ay, ang galing mo. Per, ito. Ang ganda talaga ng babaeng ito. Yun ang tao ko, 10,000 ang halaga niya, eksakto lang. Maganda, maganda. Pakiusap. Isama mo na lang ako. Ako talaga ang anak ni Zhao Danyan. Anong daan yan at siyaon yan? Sinasabi ko sa'yo, bakit ka nandyan? Pagpasok mo sa bahay na ito, ikaw na ang asawa ko, narinig mo ba? Bitawan mo ako, kahit mamatay ako, hindi ako mag-aasawa sa'yo. Pumasok ka sa loob. Ay, kaligayahan ah. Zhao Jie. Nagawa ko na ang ipinagbilin niyo sa akin. Umiyak ang batang ito na parang may ulan sa mga bulaklak ng peras. Sinasabi niya na ikaw ang kanyang ama. Ha 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 ha. Ako pa ang kanyang lolo. Ano ang gagawin? Gusto kong umuwi. Makakauwi ba? Anak na babae. Kung nandito ka na, dapat ay mag-adjust ka. Mula ngayon, mabuhay ka ng maayos dito. Mag-anak ka ng ilang malulusob na apo. Bawal yata ang gawin ito. Yeswe, hindi mo ito kayang kontrolin. Kung hindi ka susunod, magiging mahirap para sa'yo. Hey, anong ginagawa mo? Akala mo ba pwede kang basta pumasok dito? Bigla kang aalis ah. Papatayin kita. Tumingin ka sa itaas. Tumingin ka sa akin. Lahat kayo ay makakakuha ng ganti. Ang ganti dito sa lambak na ito. Sino ba ang mag-aalala kung may ganti ka o wala? Basta sumunod ka lang ng maayos. Mas kaunti ang sakit na mararanasan mo. Maging masunurin ka. Naku, bakit hindi pa siya bumabalik, naku? Tatay, sobrang saya ko sa labas kasama ang mga kaklase ko. Sa susunod, isasama kita. Ang batang ito, sobra na namang naglalaro. Nanay, tingnan mo. Ang Lai ngayon, ang dali na talaga. Esan, unahin muna nating ayusin ang pamilya niya. Maghintay tayo ng ilang araw. Ihulog mo na itong sirang telepono. Hoy, anak ko, ang dalagang ito sa lungsod maraming pakialam. Pwede tayong mag-iwan ng kaunti. Huwag siyang makalabas. Sige, kailangan ka ring magkaanak ng apo. Sang-ayon na siya dyan. Haha. Ay nako. Mahal, dapat ay samahan mo ako ngayon. Ah, hehe. Anong ginagawa mo? Kung hindi ka pa dumarating, ireklamo kita. Ilagay mo na yan, ilagay mo na yan. Sinasabi ko sa'yo, ikaw ay tunay na kayamanan. Tama. Unahin mo munang ayusin ang mga bagay. Ha 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 ha. Kung gusto ng anak natin na magpakamatay, hindi ba sayang lang ang perang ginastos natin, anak? Huwag mo muna siyang pilitin. Naku, ang batang babae na to. Sobrang matigas ang ulo niya. Kailangan ko siyang ayusin. Hindi niya alam kung gaano ako kaseryoso. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, papatayin kita, babae.
Ilagay mo muna yan. Kung may sasabihin ka, pag-usapan natin ng maayos. Anak, sa bundok na ito ang mga asawa. Lahat ba ay binili, hindi ba? Kung gusto mong umuwi, pwede rin. Magkaanak ka ng ilang malalaking apo, saka kita papayagang umuwi. Mukhang walang limitasyon ang oras. Kung hindi ang lalaking ito na nakakainis, hindi natin alam kung ano ang gagawin niya. Pero, hindi niyo na ako pwedeng pilitin, hindi na ako magpapilit. Hindi na ako magpapilit. Umalis na ang anak ko. Inay, hindi ko pa natatapos to. Hindi na pwedeng maghintay pa. Kung hindi ka makakatakas, talagang wala ng pag-asa. Sosa. Tigil. Huminto. Tigil ka. Naghahanap ka ba ng kamatayan, kuya? Pakiusap na. Pakiusap, iligtas mo ako. Dinukot ako. Gusto kong umuwi. Pakiusap na. Sakay ka na. Dadala kita palabas. Salamat. Pakababa mo ako sa kotse. Pakababa mo ako sa kotse. Anong nangyayari dito? Ikaw ang may gawa nito. Paano nakatakas ang tao? Hindi mo ba alam na ang batang babae ay desperado na? Ayaw talaga niyang sumunod. Hintayin mo, dadalhin ko siya pabalik mamaya. Aayusin ko siya ng maayos. Ang swerte mo, pinsan kita. Ako ang bumili nito. Walang makakatakas dito. Takbo ka. Papatakbuhin kita. Pumapatakbo ka pa ba, gago? Huwag kang gagalaw. Pakawalan mo. Bitawan mo na. Huwag kang gagalaw. Papalo ako sa'yo. Mukhang hindi solusyon ang makipagpalitan ng suntok. Lahat ng tao dito sa baryo ay kanila. Baka magkunwaring sumusuko muna tayo para makalusot sa kanila at saka magamit natin ang pagkakataon. Inay. Anak, tawagin mo ako ng ano.
Nanay, sumuko na rin ako. Kahit tumakbo ako, hindi naman ako makakatakas. Kung ganun nga, mas mabuting manatili na lang dito ng maayos. Ay nako, naisip mo na talaga. Nanay, tingnan mo. Tulungan mo akong pakawalan. Hindi na ako tatakbo kahit kailan. Kung ganito, pwede pa rin akong lumabas para tumulong sa'yo. Basta makikinig ka lang. Kapag nagsikap ka na, magkaroon pa kayo ng mas maraming anak kailauwang. Para hindi ka na palaging mapalo. Ipapaliwanag ko sa'yo. Kung magtatangkang tumakas ka pa, itatumba kita dito at pakakainin sa mga lobo. Anong sinasabi mo? Simple lang ako. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Kuya, ate. Pakiusap, tulungan niyo ako. Dinukot ako sa ganitong paraan. Araw-araw nila akong sinasaktan. Halos mapatay na ako. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Hindi ako makalakad, hindi sumusunod, hay. Tigilan mo na. Hindi mo na siya pwedeng hampasin. Pangit na babae ka. Huwag kang makialam. Bumili ako gamit ang pera ko. Gusto ko, ganoon ko siya hampasin. Anong nangyayari? Pangit na puta, pakinggan mo ako. Gusto mo pang tumakbo, ha? Bakit ka naman nakikialam ng sobra? Sasabihin ko sa'yo, sa aming nayon ng Wang, ang lalaki na manakit ng babae ay natural na bagay. Ayusin sila. Jessie. Gusto kong tumawa ng malakas. Ayaw kong matulog. Mag-alala ka. Oh. Pumunta ka kay June. Sino ba? Ang lumabas. Ay naku, ang gulo. Saan kaya sila pumunta? Puntahan natin sa kabilang direksyon. Mananatili tayo dito. Ihintayin kong maging ligtas ang hating gabi saka kita ilalabas. Ikaw ay... Haha, tumakbo tayo. Haha, tumakbo. Tingnan natin kung saan ka tatakbo. Pinapahintulutan kitang tumakbo. Pinapahintulutan kita. Pinapahintulutan kitang tumakbo. Buntis ako sa anak mo, tarantadong babae. Ano ba ang halaga ng anak? Papatayin kita, tita. Bibili pa ako ng gamot para mabilis manganak. Pinapahintulutan kitang umalis. Pinapahintulutan kitang umalis. Huwag ka nang tumama. Makakatanggap ka ng kabayaran. Itong mga hayop na ito. Sasalain kayo ng batas. Walang batas dito sa aming barangay. Walang ganitong usapan tungkol sa batas. Sige na, wag na magsalita. Agad na ayusin ang kanyang wedding dress, umuwi na tayo. Bitawan mo. Alaynan, panoorin mo ito ng mabuti. Kung magtatangkang tumakbo ka ulit. Ha!
Ito ang magiging kapalaran mo. Maliit na ulan, maliit na ulan. Pasensya na, maliit na ulan. Huwag kang aalis. Huwag kang aalis, huwag kang aalis. Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko sinasabi ito. Bakit ikaw, isang malas, ay araw-araw na umiiyak lang? Hindi ba? Ngunit hindi naman masama ang iyong pinagmulan. Umiiyak ka pa na parang may mga luha ng peras. Ay, mukhang panahon na para magka-baby na ako. Ah! Huwag kang lumapit. Lumapit ka, lumapit ka. Bitawan mo ako, bitawan mo ako, bitawan mo. Anong ginagawa mo? Bitaw mo ako, bitaw mo ako. Ay, narinig mo na ba? Sa baryo natin, may isang boss na mga gang na gusto magtayo ng isang itim na pabrika dito sa baryo natin, di ba? Maganda ang feng shui ng baryo natin. Kaya meron na tayong itim na pabrika. Siguradong yayaman tayo. Mas madali ang panloloko. Ay, tanggalin mo na ang damit. Ay naku, Dajen. May dumating na mahalagang tao sa ating baryo. Dali, salubungin mo siya. Huwag hayaang may benepisyo na hindi natin makuha. Naku, Nay, may ginagawa akong mahalagang gawain. Sige na, bantayan mo siya para sa akin. Ikakadena ko siya. Babantayan kita, dali na. Pagbalik mo, aayusin kita. Haha. Kuya Zhao, maligayang pagdating sa aming baryo. Sa hinaharap, umaasa kami sa iyong tulong at gabay. Ayos na ayos. Dala ni Kuya Zhao, kikita tayo ng malaki. Mula ngayon, parang isang pamilya na tayo. Sabay-sabay tayong yayaman at uunlad. CJ. Sige, sabihin mo nga kung anong klase ng pabrika ang magpapayaman sa atin. Sa totoo lang, gusto kong magtayo ng isang pabrika ng paggawa at pagmamanupaktura dito sa atin. Sa panahon ngayon, kung gusto kong kumita ng malaki, kailangan kong gumawa ng kakaibang negosyo. Hahaha. Naiintindihan. Pero Boss Zhao, tungkol sa seguridad, kapag nahuli tayo ng pulis, tapos na ang lahat. Tingnan mo, sobrang liblib natin dito. Walang makakaalam tungkol sa negosyong ito. At saka, ang kita dito ay talagang kapansin-pansin. Tinitiyak ko na sa pinakamaikling panahon, makakakita ng kita ang lahat. Papapuntahin natin ang lahat sa Mercedes-Benz. Boss Zhao, kung totoo ang sinasabi mo. Sasamahan ka namin, ayos lang, ayos lang. Sinasabi ko sa'yo, sobrang saya sa baryo ngayon. Kapag naistorbo mo ang tao, hindi mo kayang tiisin yan. Bitawan mo ako. Putang ina. Ikaw, mabangis na paa. Bakit parang si Tingting ang tumatawag sa akin? Bakit parang naririnig kong tinatawag ako ni Tingting? Mahal, sigurado akong nagkakamali ka. Dito sa malalayong lugar na ito, paano magkakaroon ng tumatawag sa iyo? Ikaw, mabangis na batang babae. Laging nagdudulot sa akin ng problema. May isang mahalagang tao na dumating sa nayon. Ito ba ang tao na kaya mong saktan? Pinapaatak ako sa iyo na tumawag.
Sadyang ba siyang pumunta dito para hanapin ako? Kailangan ko siyang mahanap. Kailangan ko siyang mahanap talaga. Paano mo nalaman? Naalala ko ang kabutihan mo. Dumating na ang isda. Ay naku, wag na kayong magpuyat. Wala na, wala na. Kapatid Zhao, sa ating nayon. Ganito ang kalagayan. Itong isda ay espesyalidad ng ating nayon. Mamaya, tikman nyo ng mabuti. Ayos, kailangan nating tikman ng mabuti. Uy, kapatid Zhao. Ikaw ang aming mahal na tao. Sa hinaharap tayo ay magiging malapit. Susunod kami sa iyo. Sa hinaharap tayo ay magiging pamilya na. Oy, Kuya Zhao. Iniinom ko ang inumin mo. CJ. Papa. Ang boses ni Papa. Papa, tulungan mo na ako agad. Malayo na ako sa'yo ng ilang metro. Anong ingay ito? Ito ay... Ganito yan, Kuya Zhao. Kamakailan lang gumastos ako para bumili ng asawa. Hindi siya sumusunod, palaging gustong tumakas. Bilang kuya, kailangang turuan kita. Kapag tumakas, kailangang sampalin. Sabi nga ng kasabihan, kapag 3 araw hindi pinapalo, babagsak ang bubong. Kapag pinatay mo, ipapadala ko ulit sa'yo. Kuya Zhao, haha. Salamat, salamat, salamat. Sasamahan kita. Ang laki ng loob mo talaga. Hahaha, sige na, punta na. Sige, pupunta na ako. Tingnan natin. Papa, alam mo ba? Sa lahat ng paraan, niloloko ka niya, siya ang anak mo. Sige, gusto mo pang tumakbo. Tumakbo ka, gusto mo pang tumakbo, di ba? This one. Ang ganda. Huwag kang madaliin, dahan-dahan lang, mataas ang baitang. Sige, balik na tayo. May pagkakataon pa naman. Ingat ka, pinsan. O, ingat ka rin, hipag. Ingat ka, hipag. Balik na tayo, balik na tayo. May mga pagkakataon pa para uminom. Ay, Kuya Zhao. Sabi mo, hindi naman ito marami. Mamaya gusto pa kitang imbitahan uminom ng tsaa. May emergency pa sa pabrika namin, tara na. Sige, Kuya Zhao. Ingat ka ha. Sobrang grabeng sugat ito. Hindi mo na mapapanatili si Pan. Naku, paano na ito? Kung mamamatay siya talaga, wala na tayong tao at pera. Huwag kang magmadali. May numero ng telepono ng tatay niya, di ba? Tawagan mo ang tatay niya. Ay nga, habang hindi pa siya namamatay, kumuha ng kaunting ransom mula sa asawa niya. O mayroon ka bang ibang paraan? Nakasave pa rin ang numero mo sa akin. Ay bilisan mo. Sige na. Magtatayo tayo ng pabrika. Dito sa baryo na ito. Kaya maninirahan muna tayo dito sa mga araw na ito. Pero ayos lang din.
makakapagpalit tayo ng kapaligiran. Para ma-excite. Hoy! Hoy! Si tatay ni Zhao Wanting ba yan? Sino ba namang pakialam kung sino ako? Nasa akin ngayon ang anak mong si Zhao Wanting. Kung gusto mong iligtas siya, maghanda ka na ng 100,000 yuan. Kung hindi, mamatay ka na lang. Nasa iyo ang anak mong babae. Walang kwentang usapan, sige na. Maghanda ka na ng pera. Lesiu, kayo lang ang may ganitong kapangyarihan. Patuloy ka pang nanlilinlang sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Ano ba pakialam ko kung sino ka? Basta makakabawi ako. Naririnig mo ba? At hindi ka pwedeng tumawag ng pulis. Kung magpapulis ka, huwag mo nang kunin ang anak ko. Sasabihin ko na, ako ay isang mandirigma. Huwag mong itanong sa harap ko. Anong nangyari sa Chinese New Year? Sabi mo, ang dami talagang scam calls ngayon. At yung mga ito ay galing pa sa anak kong si Zhao Wanning. Sila pa ang naniningil ng 100,000 yuan na ransom sa akin. Ha, anong sinasabi mo? Ang anak mong si Zhao. Ang pangalan ng anak mong babae ay Zhao Wanting. May problema ba? Ah, wala naman. Haha. Nawala na, nakuha na. Hindi namin paniwalaan na totoo yan. Kuha ka ng larawan niya. Ipadala mo sa matanda. Hindi pa rin naniniwala. Ako mismo hindi naniniwala sa maliit na bastos na yan. Ay naku, ikaw talaga ang may paraan. Dali, dali. Akunin ko na siya ng larawan. Lumapit ka. Ipadala mo ito sa kanya. Ay naku. Pupunta lang ako sa banyo. Matulog ka na muna. Oh, oh. Ah. Sobrang swerte naman ito. Si Zhao Wanting ay anak pala ni Zhao Danyan. Ano na ang gagawin natin? Kung malaman ni Zhao Danyan na ganito ko siya tratuhin sa kanyang anak na babae, matapos na ako. Kakatapon lang ng cellphone mo. Tulungan mo akong kunin. Hindi pwede, si Zhao Wanting hindi pwedeng mabuhay. Kung hindi, lahat ng ito ay maaalam na ni Danyan. May isang scam order pa ako, di pa natatapos. Kailangan kong pumunta agad. CJ! Sister Lin, tinawagan mo ako. Ate Lin, ano ba ang nagawa kong mali? Yung babaeng yun noong nakaraan, saan mo siya naibenta? Bakit nandito na siya? Sa baryo ng Wang. Pumunta ka at ayusin mo na yung babaeng yun para sa akin. Hindi pwedeng may mabuhay. Huwag po, Ate Lin. Napakahirap ko palang naibenta siya. Anak siya ni Zhao Danyan. Kapag nalaman ni Kuya Zhao na ako ang may gawa nito, hindi ko na mapapanatili ang buhay ko. Akala mo ba makakaligtas ka ng mag-isa? Huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol kay Zhao Wanting. Ikaw rin ang nagwasak ng ebidensya. Kung hindi siya mamatay, walang buhay para sa ating dalawa. Pero hindi ako matapang. Huwag kang mag-alala, ngayon ay tahimik tayo at walang makakaalam. Hindi ito malalaman ni Zhao Danyan. Sa oras na iyon, hindi niya mahahanap ang kanyang mahal na anak na babae. Hindi natin ito maikakabit sa ating dalawa. Kung ito ang ginawa ninyo at malaman ito ni Zhao Danyan. Sa tingin mo, bibigyan ka pa niya ng pagkakataon. Gawin. Gawin na ito ngayon.
Hindi pwede. Hindi na ako pwedeng umupo at maghintay. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Kailangan makuha ang cellphone. Kailangang malaman ni tatay na ako ang babaeng niloko nila. Mahal kita. Buti na lang panaginip lang iyon. Daan yan. Huwag mo akong sisihin. Para makalabas ako. Ngayong gabi, ang paborito mong anak na babae ay kailangang tuluyang mawala. Daanian ang tawag mo. Ay naku, panloloko na ito ngayon. Huwag mo na siyang pansinin, matulog ka na. Hoy! Sagot ka naman sa telepono. Haha. Ay, sino yan? Bakit ka tumatawag ng ganitong oras? Ah, ako si Xingsing. Ting-ting, nasaan ka? Ah, si Papa ito, si Papa. Ah, nandito ako. Ah, sabihin mo sa tatay. Nasaan ka ba? Magdesisyon na. Anong ginagawa mo? Sino ka? Anong ginagawa mo? Sino ka? Bitawan mo ako, bitawan mo. Grabe, bakit hindi pa lumalabas? Siguradong may problema siya. Rin, Liuzi. Xiaoje, mabilis, itakda ang lokasyon at telepono. Tingnan mo kung saan ito nanggaling. Hey! Bilisan mo. Danyan, hindi mo ba kailangang maging ganito kadramatiko? Baka hindi si Tingting ang nasa telepono. Baka si Wen mo. Tumahimik ka, alam ko ang boses ng anak kong babae. Kuya, nakuha na ang lokasyon. Nasa Wangjaya Village. Bilisan mo. Bahay ni Wang Deijen. Kumusta, Wang Deijen? Wang Deijen. Kung galawin mo kahit isang hibla ng buhok ng anak ko, papatayin ko ang buong pamilya mo. Walang maiiwang bangkay. Kuya Wang. Sino yan? Ay, Kuya Zhao, ay naku. Kuya Zhao, anong nangyayari dito? Ito ang anak kong babae. Niyakap mo siya ah. Niyakap ka ng anak kong babae. Kuya Zhao, paano ko malalaman ang tungkol sa anak ko? Kuya Wang, hindi ka ba nagsisinungaling? Hey! Hey! Sasabi mo ba o hindi? Kung hindi mo sasabihin, papatayin kita. Eh! Kuya! Nagkamali ka. Siguradong nagkamali ka. Hindi, wag mo na akong saktan. Kuya Zhao. Paano napunta ang anak mong babae sa bahay namin? Kuya Zhao, hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Ay naku! Sabi mo, saan mo tinago ang anak ko? Kuya Zhao, nagkakamali ka lang. Hindi ko talaga alam kung nasaan ang anak mo. Tingting, ay naku. Ah. Tingting. Ang hairpin ni Ting. Tingting, Tingting.
Bakit nasa iyo ang hairpin ni Tingting? Bakit, Kuya Zhao? Ayon, asawa ko yan na binayaran ko. Paano magiging anak mo yan? Parang may puso kang asong gubat at tapang ng leopardo. Dapat bilhin mo ang anak ko. Kuya Zhao, nakaalis na yung babae. Saan siya pumunta? Hindi ko rin alam. Hindi ko siya kilala. Ikaw ba ang anak niya? Putang ina. Hoy, oy, oy. Big Brother Zhao, naku. Big Brother Zhao, ha? Talaga bang hindi alam ng anak ko? Totoo bang tumakbo na yung babae? Yung babae, tumakbo na nga. Ano ito? Bakit nasa iyo ang clip ng buhok ni Tingting? Hala! Mahal, huwag ka munang ma-stress. Baka naman simpleng hairpin lang ito. Ito ay hairpin ng langit. Tingnan mo, tingnan mo. Mayroon din akong katulad nito. Ah, tama. Akin ito, akin talaga. Mga tao, hukayin ninyo ang 3 talampakan sa lupa sa Wangjia Village. Kailangan ko ring mahanap si Tingting ko. Si Wang Dakai iyon. Hintayin mo lang. Ikaw yan. Paano ka naging ganito kasama? Lahat ng masama ginawa mo. Darating din ang ganti sa'yo, Jignan. Hindi ko naman alam na ikaw ang ina ni Lolo Zhao. Sino ba ang nagsabing hindi mo sinabi agad? Pero, huli na ang lahat ng sinabi mo. Kung hindi kita ayusin, mamamatay ako. Ang mga kasamaan na ginawa ng tatay ko. Lahat ay bumagsak sa akin. Hindi ka ba natatakot na ang lahat ng kasamaan ay ibibintang sa'yo? Si Mumanlin ay darating ang araw. Napapatulan ka ng lahat ng ginawa mo. Hindi ka palalampasin ang batas. At hindi rin namin palalampasin. Tama na, tumahimik ka na. Nagawa na ang hukay. Naririnig ko na. Nakahukay na ang hukay. Sino ba ang mauuna mamatay? Dalhin niyo na siya, Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Matamis at mapait, binili ko. Ayaw ko, ayaw ko, ayaw ko. Palayain mo ako. Ayaw ko, ayaw ko, ayaw ko. Saan ka pumunta? Anong nangyayari dito? Ito yun. Ako. Kakatanggal lang ng phone mo. Ako ang maghuhulog nito. Magmaneho ka ng mabilis. Nag-transfer si Tingting ng 100,000 kay Liu Manlin. Putang ina. Ayokong mamatay, ayokong mamatay. Ayokong mamatay. Palayain mo ako. Hahaha, ayokong mamatay, ayokong mamatay. Palayain mo ako. Bakit ngayon ka lang natatakot? Hahaha. Gusto mo pang umakyat? Kuroko. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ako ang iyong trooper. Ha. Naloko si Huaxinyu sa panaginip.
Nani na. Ni, bakit nandito ka? Malinaw naman. Nina, makinig ka sa akin. Ito ang tanong ko, nasaan ang anak ko? Salamat. Ting, anong nangyayari? Anong nangyayari? Ting, anong nangyayari? Anong nangyari kay Ting? Anong nangyari kay Ting? Gisingin mo na siya. Gising na. Mula ngayon, huwag mo nang akitin ang iba. Huwag mo nang gawin ang mga nakakasakit sa iba. Bumalik ka na sa tamang landas. Ginoo, wala nang tatalunin sa'yo. Punta tayo sa ospital. Sa ospital tayo. Ting. Pumunta sa ospital. Liu Manlin. Magandang ginawa mo. Sa bagong taon, nagkamali ako. Talagang naintindihan ko na nagkamali ako sa bagong taon. Paparanasin kita ng kapalit. Oh. Ting, gising ka na. Kailangan mong tiisin, Ting. Ting, nasa ospital na tayo. Gisingin mo na, Ting, gising. Ting. Kailangan mong tiisin, kaya mo yan. Kailangan mong bumangon. Nandito si Papa naghihintay sa'yo. Kaya mo yan, magtiis ka. Ano ang kalagayan ng batang babae sa loob ng ospital? Magsalita ka tungkol sa biktima. Nabangga sa ulo. Ginawa na namin ang lahat. Bagamat siya ay ligtas na sa panganib sa buhay. Malaki ang posibilidad na hindi na siya magigising sa buong buhay niya. Ano nang sinabi mo? Sigurado na ako. Sigurado. Pera. Alagaan mo siya ng maayos. Gamitin mo ang pinakamagaling na gamot. Siguraduhin mong magising siya. May pera ako, sobra pa nga. Naririnig mo ba? Pakiusap, tulungan mo ako. Doc, pakiusap, tulungan mo ako. Alam mo ba, may anak akong ganito. Bata pa siya. Kakapanak niya lang ng buhay. Ay naku, tulungan mo siya. Pakiusap, tulungan mo siya. Tio. Matinding tama sa ulo ng sugatang. Ginawa na namin ang lahat. Kahit naligtas na siya mula sa panganib ng kamatayan, malaki ang posibilidad na hindi na siya magigising kailanman. Tama, sige. Basta't okay siya. Pakiusap, tulungan mo ako. Bigyan siya ng pinakamagandang gamot. Siguraduhin mong magigising siya. Nanay. Kung ganun, dapat maging mabuti ang panganay. Sabi nga ng kasabihan, may 3 bahagi ng lason ang babae. Iwasan ang mga magulang. Kapag namatay, sabihin mo. Lahat ay kasalanan ko.
Lahat ay pagkakamali ko. Hindi karapat-dapat ang tatay na ito na maging iyong tatay. Anak! Mali ang papa. Ting-ting, buksan mo ang mata mo at tingnan si papa. Tingnan mo kung kaya ni papa. Tingnan mo nga. Lahat ng ito ay kasalanan ni papa. Sabi ni papa, magkasama tayong pupunta sa paboritong baybayin mo. Sabay nating panoorin ang pagsikat at paglubog ng araw. Yuha! Gusto kong tumakas. Patayin kita. Isang masamang babae. Bakit mo pinahirapan ng ganito ang sarili kong anak? Ngayon, ipapabayad kita sa iyong mga kasalanan sa dugo. Tatay, nanay, nagkamali ako. Nanay, tulungan mo ako. Ngayon ko na alam. Bakit mo ako pinahirapan ng ganito? Bakit? Dahil sa ating matagal na pagkakaibigan. Pwede bang pakawalan mo na ako? Pakawalan mo na ako. Para maalis ang galit sa puso ko. Hindi ba't ako lang ang may kasalanan dito? Hindi ikaw ang nag-scam. May kasalanan ka, ako'y nagnanakaw. Walang nakakatawa sa ganitong mga bagay. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, pumatay ka. Na nagdulot ng kapahamakan sa iyong anak. Ikaw ang tunay na salarin. Tunay na ina. Kahit na ako ang nakasama sa aking anak. Kahit na ito ay karma. Hindi ka naman karapat-dapat. Sa totoo lang, ako ang nakasama sa kanya. Nang malaman kong siya ay aking anak, bakit pa rin niya kailangang saktan ng ganito? Bakit taon-taon? Mali ako, taon-taon. Palayain mo ako. Dainyon, palayain mo ako. Pakiusap, wag mo na akong pahirapan. Dainyon. Sama mo ako. Ngayon, mararamdaman mo kung ano ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Ngayon, mararamdaman mo kung ano ang buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Matagal mo nang pinakawalan. Bakit mo siya ginaganito? Bakit naman? Siya ang aking anak na babae. Ang nag-iisa kong anak na babae. Bakit mo kinain? Bakit? Ipapakita ko sa'yo. Magkakaroon pa rin ako ng selos. Ayoko pumunta sa tiya. Patayin mo na ako. Ipaalis mo siya. Huwag kang lumapit, ayaw kong pumunta. Nay. Huwag ka nang makipag-ugnayan sa iba. Huwag ka nang gagawa ng masama. Sa huli, tama ang tama. Kuya Zhou, pupunta na ako. Palayain ang lahat ng mga batang babae na pinagsamantalahan natin. Yung mga iyon ni Kuya Zhou ay hirap na hirap niyang nakuhanan. Sige na. Opo. Hindi ko inakala na buong buhay ko ay panlilinlang lang pala. Sa huli, ako pa ang naloko ng sarili kong babae. Sa mga taong ito, dapat ko nang tapusin ito. Sweetie, alam ko noong araw sa ibaba, na ang nakakita sa taas na taong tumalon ay ikaw. Ang tatay ay buong buhay na kumita ng mas marami pang pera para sa'yo.
Naisip ko na ang karma ng langit ang nagdulot sa'yo. Kung mamatay man ako para mapatawad ang kasalanan, sana ay mapalaya ng langit ang aking anak na babae. Mahal kong anak, mahal ka ni tatay. Nakalimutan na nating maglagay ng asin. Hahaha, tatay. Ting-ting. Mabagal, mabagal. Anak. Para sa'yo. Para sa lahat. Ng mga taong minahal ko. Nasaan na sila? Fan. Sabi mo, noong una, gaano tayo kasaya? Bakit mo kailangang mandaya? Anak, kapag nakita mo ang liham na ito, ibig sabihin ay nagising ka na. Napakasaya ni tatay. Patawad, anak, dahil pinahamak kita ng sobra. Alam ni tatay, ang pinakamalaking hiling mo pag nagising ka, ay ang wasakin ang mga kriminal na grupo. Ibinigay ni tatay ang lahat ng ebidensya at listahan ng mga kriminal. Ilagay mo lahat sa iyong computer. Para sa iyong sarili. At para rin sa tatay. Tupdin mo ang iyong mga pangarap. Mahal kong anak na babae. Nais ni tatay na mabuhay ka ng masaya at maligaya. Huwag kang mag-alala dahil may tinatago si tatay. Tatay. Sa susunod na buhay, dapat ay maging mabuti ka. Hello. Gusto kong tumawag ng pulis. Aalis na ako. Bumaba ka dyan. Ah, ikaw pala. Gumagawa kayo ng masama. Sila ang may kasalanan. Maghintay na lang kayo na makulong. Dalhin na sila, sige. Yung lugar na to na nakakasama, mabilis na mawawasak ito ng bulldozer. Salamat kay Yanji Zhao sa pagbibigay ng ebidensya. Dahil dito, mabilis nating natanggal ang malaking banta ni Icheng. Ito rin ang aking hangarin. Tara, pumunta tayo sa susunod na target na nayon. Hi! Bakit ka bumalik? Ay naku, hindi ka ba nag-aalala sa atin dito? Ahahaha. Nandito ako para hulihin kayong mga mababangis na hayop. Gusto mo pa bang mapalo? Ahahaha. Eh! Ano, gusto mo pa bang manakit ng iba? Hoy, pulis. May pagkakamali po, misunderstanding lang. Hoy, 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 hoy.
Punong baryo, bilhan mo pa ako ng asawa. Sabi mo, walang banat sa kamay mo. 3 na ang pinatay mo. Ay naku, kapitan ng nayon. Bumalik ka na at makinig. Muchayan. Ikaw na mamamatay tao ay dapat nang magbago. May mga pag-ibig na nagdudulot ng walang katapusang paghihirap. Pasensya na. Mahal ka ni tatay. Ang iniisip lang ni tatay ay para sa'yo. Kumita ng mas marami pang pera. Ngayon, ang liwanag ng katarungan ay sa wakas ay sumilip sa dilim. CJ. Dalhin mo na. Alam ko na ito ay isang bagong simula. Sa hinaharap, magsusumikap akong gumaling. Hindi na ako madadala ng takot at kawalan ng pag-asa. Sa lugar na may krimen, darating din ang katarungan.